May kalbaryo na agad ang mga babiyahe ngayong Semana Santa. Tumaas na po kasi ang pamasahe sa mga provincial bus at tiyak na rin daw ang taas pasahe sa jeepney na posibleng i-anunsyo na ng LTFRB sa linggong ito. At mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, kaninang umaga, nagsimula ng magtaas ng pasahe yung ilang bus company dito sa PITX na pinahintulutan naman ng LTFRB. Dulot na rin ng serye o yung sunod-sunod na oil price hike. Kaya kanina, yung ilang pasahero dito, nabigla kasi tumalon agad yung lumagpas agad ng ₱100 yung itinalon ng presyo ng ilang mga tiket dito. Nagulat ang ilang pasahero nang tumaas na ng halos ₱200 ang binili nilang tiket ng bus kanina papuntang Naga. Kasi 800 lang po siya dati eh. Ngayon 1,050 na siya. Nagulat. Pero hindi naman kasi normal nagtaas yung gasolina ganun talaga. Nagtanong kami 800 nung last week. Ngayon mahal na, 1,100, nasa 1,100 na rin. So, nagtaasan daw pamasahe. Oo, taas ng gasolina. Yun din nasabi sa kabila, nag-ikot muna kami. Sabi ng ilang bus company dito sa PITX, kaninang umaga lang sila nagtaas ng pamasahe. Nagbibilihan na rin daw ngayon ng tiket ang mga uuwi sa probinsya sa Semana Santa. 31, 1 at 2 pa lang po ang fully book. Tapos po yung ibang date, gabi lang ang fully book. Nitong Biyernes, inaprubahan ng LTFRB ang provisional fare increase o pansamantalang taas pasahe sa mga provincial bus at kahapon sinimulang ipatupad. May dagdag na piso sa base fare ng ordinary provincial bus. Walang dagdag sa base fare sa air-conditioned, deluxe at luxury bus. Pero lahat ng uri ng provincial bus, merong provisional fare increase na 30 to 45 centavos kada kilometro. Sabi ng LTFRB, sigurado na ring magtataas ang pasahe sa mga jeep kung magkano iaanunsyo nila sa Martes. We had to make sure na yung ating amount is reasonable para sa ating mga operator na kahit paano makatulong sa gastusin nila. At the same time, hindi ho ganun kalaki na hindi na ho kaya ng ating mananakay. As we also coordinate with other government agencies, yung impact on inflation, ayaw natin magtumaas masyado yung ating mga bilihin dahil sa ating gagawin. Pero ang nais ng piston, dagdag pamasaheng ₱5. Bakit 5 pesos? Kasi doon sa laki na nga po nung nawawala. Kami ay kumikita pa ng 500 to 600 hanggang 700 sa loob po ng 12 to 18 hours na pamamasada. Sa ngayon po ay halos 300 pesos na, 200 to 300 pesos. Yung po ating nayuwi sa ating pamilya. Kaya't kulang. Ang mga UV Express sa taxi hindi pa kasama sa anunsyo ng taas pasahe sa Martes. ₱60 na flag down rate ng taxi ang hiling ng Philippine National Taxi Operators Association o PNTOA mula sa kasalukuyang ₱50. Sa mga flight, bukas i-aanunsyo ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines ang pagtapya sa passenger service charges at airport navigation charges sa lahat ng paliparang pinapatakbo ng ahensya para raw mapababa ang operating cost ng mga airline. Sa monitoring ng DOTR, halos dumoble ang presyo ng jet fuel, $188 per barrel ngayong Marso mula sa $90 per barrel noong Pebrero. Hindi pa naglalabas ang Energy Department ng opisyal na estimate ng magiging dagdag presyo sa Martes at ng anunsyo kung pumayag muli ang oil companies na utay-utayin ang dagdag singil. Kaya kanina, pila ulit sa ilang gasolinahan na ₱80 per liter pa ang presyo ng diesel. Kahit tanghali, pila pa rin yung ibang station kasi walang stock sa iba eh. Wala, hindi makatipid eh. Nakamasada eh. Kaya lang, wala nang kinikita. Kunti na lang. Pia, ang payo ng LTFRB sa mga pasahero, i-verify nyo kung tama yung taas pasahe nung sinakyan yung bus batay doon sa official fare guide na dapat nakapaskil sa loob ng mga bus. Kung meron daw overcharging o sobra-sobra yung taas pasahe, isumbong nyo raw sa LTFRB. Samantala, may ikinakasa po ngayon na transport strike yung ilang grupo ng mga tsoper dahil po sa sunod-sunod na oil price hike. Yan muna ang latest mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal.